Alam niyo po, partner Badong, sa totoo lang, noon pa yan eh, hindi dapat yan nagiging kongresista sa ACT-CHR, ACT-CHR party list, sa ACT-CIS, no? Access, oh. Oo, kasi questionably ho yung kanyang citizenship. Ang kuwaranto kasi na ipinaglalaban ngayon ay yung pagka-Amerikano ni Erwin Tulfo. Actually, may basihan po yung reklamo na yun. No, una pa lang nung naging kongresista siya. Medyo malakas lang talaga itong si Erwin Tulfo kay Bongbong Marcos, kay George Budlatang Mata Garcia. Kasi nga, natotoo lang partner Badong, di ba ho? Noong in-appoint, natawa ka, budlat naman talaga partner Badong ha. Noong, noong ano nga partner Badong, nung in-appoint siya sa pagka DSWD secretary, hindi siya pumasa sa Commission on Appointee Correct. dahil questionably yung kanyang citizenship dahil itinakwil niya yung pagka-Pilipino niya at siya po ay nagiging ganap na Amerikano. Yun Tama. yung ano doon, yun yung ipinaglalaban kaya hindi siya na-appoint. Magulat-gulat na lang ho tayo, bigla na lang nagiging kongresista sa CIS na tumatanggap rin ho ito ng kickbacks partner Badong sa mga kontratista itong ACT-CIS party list. At tumakbo pa sa pagkasenador at nanalo pa. Ito ay malaking katanungan sa ating mga Pilipino. Talaga bang uso na yung tinatawag na bend the law? Kasi kung susundin natin ang saligang batas, si Erwin Tulfo ay isa po siyang Amerikano at hindi po siya Pilipino. May basihan yung co-warranto petition. Kasi yung co-warranto petition, question yung pagkasenador niya, bakit tinanggap ng kumilik itong taong ito na hindi naman Pilipino. Kaya marapat dapat lamang na siya ay masipa at maalis sa pwesto, dapat ito mapanagot pag napatunayan. Dahil ginagagot niluluko ang taong bayan, partner Badong, tumatanggap po yan ng pera ng bayan, sinasahuran natin. Pero yung sinasahuran natin, hindi pala yung ganap na Pilipino, itinakwil pala niyang pagka-Pilipino, siya pala ay isang partner Badong? Amerikano. Iyon. Amerikano. Alam mo partner, mahirap yan, no? Kahit sabihin, may batas naman tayo, dual citizen, tinatanggap nga yan. Mhm. Tinatanggap po yan dual citizen sa Mhm. mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Halimbawa, negosyante ka o sportsman. Mhm. May mga kilala tayo na nirepresent pa yung bansang Canada na billiard player partner. Mhm. Okay lang yun kasi nire-represent mo lang yung bansa eh. Ito po kasi gumagawa ka ng batas, 'di ba? Dapat iisa lang ang iyong iisa Citizenship. lang yung citizenship mo dahil Mhm. magkakaroon ka ng conflict pag dalawa yung citizenship mo o dalawa yung Tsaka partner, ang pagkakaalam Mhm. ko, ito si Ben Dalo Tulfo ay naging bahagi ng Armed Forces ng Amerika, 'di ba partner? Correct. Tama ka dyan, partner Badong. O kaya kung ikaw ay naging bahagi niyan, hindi po pwede na hindi mo itinatwa noon namang Mm. araw bago ka ang Amerika naman partner, hindi po pwede diyan na pag nanumpa ka bilang citizen, hindi mo pwedeng hindi itatwa yung dati mong Mm. citizenship. Yan yung Mhm. pangunahing ano niyan, yan yung pangunahing Requirements. rekisito no para Requisitos. Oh. tawagin kang American citizen partner. Yung Mm. itakwil mo muna yung dati mong citizenship kasi hindi sigurado yung Amerika sa iyo na pagka naging Amerikano ka pag dual citizen ka pa at may pangyayari. Marami ng Mm. pangyayari yung Amerika na dati nilang kaibigan naging kalaban nila, 'di ba? Yung mga bansa diyan sa Middle East, dati nilang mga kakampiyan, naging matalik nilang kaaway. Kaya partner, hindi uubra sa Amerika yung maging citizen ka nang hindi mo tinatakwil. Yun na lang Mm. yung pagtatakwil mo sa bansang Pilipinas, itinatwa mo na ikaw ay isang Pilipino, malaking usapin na yan. Bakit ka naging senador, partner? Correct ka dyan, partner. Dapat ito ay mapansin ng mga Pilipino at hindi lang mga Pilipino, siguro yung mga mambabatas na nakaupo ngayon sa Senado kasi nga meron silang kasama dyan na questionable yung citizenship. Muntakin mo ha,
ito partner ay pwedeng magiging banta ito sa Seguridad. security, Correct. seguridad ng ating bansa, national security. Correct. Isipin mo, nagiging ano siya, former US militar, tapos nagiging sundalo ka o nagiging senador ka ngayon sa ating bansa, posible lahat ng impormasyon po na nalalaman itong si Erwin Tulfo ay maibato doon sa pinagsilbihan niya noon na bansa na Amerika, na kini-question na nga ho ngayon, ano ka ba talaga? Pilipino ka o Amerikano? Saan ka ba kakampi? Bakit merong ganitong klaseng citizenship na hawak mo, dual citizenship? Tama ka dyan, partner Badong. Ang pinahintulutan lamang ng dual citizenship, yung mga ordinaryong Pilipino. At meron din ang mga nagiging Pilipino na talagang banyaga pag ginagamit natin sila sa mga sports. Ang tawag doon, partner Badong, parang Naturalization. naturalized Filipino citizen. I-naturalize ka para magiging parang Pilipino ka na. Yun, ginagamit lang yun sa mga sports, partner Badong. At meron ding ibang insidente na ginagamit, kagaya yung isang vlogger na Canadian yan, yung vlogger na yun, Canadian, na matagal nang tumira dito sa Pilipinas, dito nagiging vlogger din, pero wala siyang dugo na Pilipino, humingi siya ng naturalized citizenship, ginawaran ito, partner Badong. Pero pag Okay. ang pinag-uusapan natin, partner Badong, ay pagsiservisyo sa bayan or may mga posisyon sa gobyerno, dapat ka dito ay pure Pilipino ka. Wala kang ibang citizenship, kundi Pilipinong totoo ka, partner Badong. Partner BMR, na ano mo ba, narinig mo ba yung usapan namin tungkol sa co-warranto ni Eric Tulfo? Pasensya Mamaya na ka na. partner Sige. Na- Kinig ka kasi na lang hindi ko muna sa amin. narinig dahil inaasikaso ko pa yung PC ko. Lumipat ako dito sa laptop ngayon. Pasensya na sa mga viewers. Okay. Sige partner, sasabay na lang ako mamaya-maya konti para ma-refresh ko muna yung mga pinag-usapan nyo. Okay, partner, dagdag ko lang, naaayon sa konstitusyon natin, partner Bisdak, na Mhm. ang unang qualification para sa pagtakbo sa anuman, lahat ng posisyon, nakikita natin to, uniform sila, natural born citizen. Para po Mhm. ma-distinguish na ikaw ay hindi ka pwedeng naturalize lang, pwede ka nang tumakbo, hindi ka pa rin pwede. Naging Pilipino Correct. ka lang dahil gusto mo na maging Pilipino, matagal ka na naninirahan dito, pwedeng nakapag-asawa ka ng Pilipina, gusto mo na rito sa Pilipinas, nagandahan ka, sariwa hangin, maganda asawa mo, at mura bilihin, pero Aha. hindi ka pa rin pwedeng tumakbo, partner. Hindi Correct. ka pa rin pwedeng Mhm. tumakbo dahil natural born lang ang pupwede na ma-elect at mahalal bilang pinuno ng ating bayan. Kaya malaking usapin itong kay Tulfo. Halimbawa, partner, wag naman natin maging kaaway yung Amerika. Yun na lang Mhm. yung pareho nating kakampi. Kakampi natin sa official po ay kaibigan natin yung China rin. At Mhm. kaibigan rin natin yung US. Paano mangyayari, partner? Kunwari, nagkaroon sila ng digmaan at tayo ay ayaw nating makialam. Nag-neutral tayo, partner. Mhm. Hindi maari yun na yung mga mambabatas natin ay may pagkiling sa Amerika. Kasi kung naging neutral tayo, halimbawa lang, may deklarasyon tayo ng neutrality, pero malabo yun kasi meron tayong tratado sa US. Halimbawa lang, nagkaroon tayo ng neutrality sa pagitan ng China at US. Mahirap yun na US citizen dati itong isang senador, partner. Senador. Kasi Mhm. maipapahamak tayo niyan sa labanan. Neutral nga tayo, pero yung mga batas naman na gusto nating gawin dahil maka-Amerikano yung ating mga mambabatas. Hindi po kami pro-China. Pinagpapauna po namin sa inyo. Ako po, particular, kinukundin ako yung mga pambobomba ng China sa West Philippine Sea at maging ang mga Duterte, sinabi nila, ipaglaban natin yung naipanalo natin, partner. Si BP Sara, Mhm. naipanalo natin yan, ipaglaban natin, pero hindi lang
ang diplomatic relationship hindi lang natatapos dito sa West Philippine Sea. Dapat yan, pinag-uusapan yan ng mga diplomats, partner. Tama ka dyan, partner Badong, dapat marisolba itong issue kay Erwin Tulfo kasi siya ay senador na at nagiging kongresista na rin ho eh. Tapos ang gobyerno ngayon, administrasyon ngayon, alam ho natin, kakampi ni Erwin Tulfo. So dapat dito ay tanungin ang siguro partner yung American Embassy siguro no at i-determine nila kung Magbigay ano bang linaw. klaseng magbigay linaw linawin sa maraming Pilipino yung American Embassy ipaliwanag nila kung itong si Erwin Tulfo ay American citizen ba ho ito. Kasi kung American citizen po ito, partner Badong, tumatanggap po ito ng benepisyo na nanggagaling sa Amerika. So ngayon, ibig sabihin, pag tumatanggap ka ng benepisyo dahil ikaw ay isang dating militar, tumatanggap ka pa rin ng benepisyo galing sa Amerika, ibig sabihin, ikaw ay isang ganap na Amerikano. So hindi ka po pwede maging senador dito, partner Badong. At dapat kang mag-resign at dapat ito, partner, pwede pong makasuhan ito si Erwin Erich. Tulfo ng Erich Sylvester. Erich Sylvester ba siya, Stallone? Oo. Erich Sylvester ng pagtataksil sa bayan. Ito ay pagtatraidor sa Pilipino na ikaw pala ay isang Amerikano ay ayan, nakaupo ka at naging senador ka pa. Partner, may mga nagsasabi ng fans ni Tulfo naman na siya po ay dinimanda na ng disqualification pero nagpasya na marami ng pagpapasya na siya ay qualified. Kaya nga po co-warranto ang sinampa, hindi po disqualification. Yun po yung pagkakaiba. Pagka nag-election pa lang po, before election sinampa, ay disqualification case po, no, para i-disqualify siya. Yan po yung nasa proseso pa ng iboboto pa lang o nasa panahon pa ng botohan. Pero pag katulad po niyan, siya po ay naging senador na, ay co-warranto na po yung na hindi siya karapat dapat. Parang ganun po yan. Para maliwanagan lang. Sinalilito, kala ko ba nagdesisyon na dyan na hindi siya na-qualified siya. Bakit may co-warranto? Ang co-warranto po, para po yan sa mga napaupo na hindi naman karapat dapat kung nasunod lamang ng maayos yung nakasulat sa batas. Partner, kung wala ka ng dagdag, punta na tayo dito sa una nating pag-uusapan, no? Ito Sige, yung partner, pwede ba ako magbigay ng konting ay lang pwede, dyan? pwede, partner. Oo. Ayan, maraming salamat mga partner at napagpasensyahan ninyo ang aking internet. Parang mala BBM talaga itong internet sa Pilipinas natin, no? Pupugak-pugak. Pupugak-pugak at didip-dip-dip-dip. Mga partner, itong kuwaranto na sinasabi dito kay Erwin Tulfo, mukhang hindi talaga siya karapat-dapat kasi una nga, no, aminado naman siya na mayroon siyang ginawang paglabag. Nag-TNT siya dyan sa ibang bansa na yan. Ano? At doon pa lang sa mga puntong yun, nag-manipulate dito na ngayon nung naging senador na siya kasi mayroon siyang mga controversial na mga pahayag na bindalo para lang to place, no, kung sino man ang gusto niyang i-place. At this time, mukhang para pala sa kanya yon yung pagbibendalo na yon. Dahil lumalabas ngayon mga kapartner, marami siyang dapat sagutin. At bilang isang public official at public trust ang gusto mong ipakita sa taong bayan, how come paano ka bibigyan ng malaking trust ng taong bayan kung ikaw mismo, iyong sarili mo niluloko mo? Maliwanag ito na may kinikilingan at mayroon pong pinoprotektahan. Ito pong ating batas, ang atin pong gobyerno ngayon. Sa pamamagitan ng kung kakampi ka, mananatili ka dyan sa posisyon na yan kahit hindi ka karapat-dapat at marami kang mga ibinend na mga batas para lang umayon sa'yo. Ngayon, pagkalaban ka naman, katulad ng Duterte Youth Party List, na kung tutusin, na yun modern academic na kasi nga tapos na yung pangyayari nung ginawang petisyon sa kanya dahil yung 2019 pa,
Nakaupo na siya, tapos na eh. So ito ngayon, panibago na naman ito dapat na pag-uusapan. Ang problema, mga kababayan, ito, pagkakalaban ka talaga ng administrasyon na to, dadaling ka doon sa mga nauna na useless na pag-usapan ngayon. Pero pagdating sa kanila, kinauna pa yon, kay ngayon, wala silang pakialam dyan. Kasi nga, ayan, ang ating mga mambabatas ngayon, pendalo para pumabor sa kanila. At sinisigundan ito, kumbaga sinisilyuhan naman ito, nitong ni Boyeng Rimulya, isa pang bendalo, mga kapartner. Yun lang ang maikli kong banat dito, mga partner. Okay, Partner, salamat partner. Yes. Dagdag lang tayo, partner. Dagdag lang dito. Di ba meron ding isang abogado na Virgelio Garcia na nag-file din niya ng kaso sa Comelec na ipa-disqualify itong si Erwin Tolfo. May nakabinbin pa rin sa Comelec. Yun nga yung pinag-imutok ng naturang abogado. Dating retired general din yata ho ito eh. Na bakit yung isinampa kong kaso hindi man lang natalakay diyan sa Comelec labang kay Erwin Tolfo. Pero yung nga sa Duterte yun, ay natalakay at mabilis. Yun yung sinabi mo, partner Bimar, pagkalaban ka, talagang gigipitin ka. Pero pagkakampi ka, hindi ka gigipitin at ipagtanggol ka pa. Kaya yung sabi mo nga, partner Bimar, na yung batas may kinikilingan, may pinoprotektahan. Dapat dinagdagan mo na lang, BMR, ng 24 oras hindi natutulog ang balita para Mike Enriquez na. Sumalangit nawa.